Actually, kahapon lang ang kinausap ni Yosip Pilipin. Sabi niya, Jim, pwede ba magsalita ka? Kasi katulad ni sinabi ni Park kanina, hindi ako sanay masyadong salita sa kanina. Sa kalsada. Ayan, sa kasamang dalawang business yung magkasama eh. Alam nyo, kasi nailatag na dito kanina, yung sitwasyon ng ating bansa. Napakaliwanag. Alam na natin po lahat yun eh. Ang liwa-liwanag yung sinabi ni kasamang may kanina, yung mga nagsalita rito. Alam naman natin, di ba, na ang kailangan natin ay pagkakaisa. Napakaraming rallies na eh. Iwa-hiwalay. Iwa-hiwalay. Kami naman sa labor sector, yung grupo namin, sapagkat historically, kaming mga nasa manggagawa, iba-ibang grupo rin po yan. Gusto ko lang ipaliwanag, kaya binanggit kanina ni Kasadong Placido, Labor Power Movement, binuo namin ito sa panahon ng kampanya ni PRRD. Maraming labor sector. Kami lang yung grupo na sumuporta sa kanya. Eh alam naman natin eh, yung ibang grupo katulad na nangyayari ngayon, di ba? Yung iba pumapanig doon na kung sino may pera. Historically ganun po yan. Hanggang ngayon, makikita nyo, di ba? Marami yan mga grupo-grupo ng mga union, pero nasaan sila ngayon? Consistently na doon sa kabila. Yung iba dyan mga kasamahan ko, nandito po ako since 1980, kasama ko yung mga KMU, nandiyan ako nang galing for 22 years. 22 years. Diba? Banggitin na natin, nandiyan yung laging establishment union, yung trade union Congress of the Philippines. Ngayon, dito sa atin, maliwanag naman, sinabi nga ni kasamang Bi kanina, no? Ilan ba ang labor sector? Diba? Sa pagkakaalam ko, more than 35 millions ang mga wage earners. So, napakalaking sektor po sa ating lipunan. Kung matatandaan natin, consistently during the time of martial law, labor ang nangunguna sa kalsada para labanan yung mga patakaran pang-api ng administrasyon ni Marcos. Pero in reality, nakatulong lang po yan. Tama ang sinabi ni kasamang Bi kanina. Itong administrasyon na to, babagsak ito, hindi lang dahil sa mga rallies, but because of economic situation. Bagsak na bagsak po ang ekonomiya natin at isa sa tinatamaan yan, unang-una, yung foreign direct investment natin, bagsak. Bagsak na bagsak po. Yan ang inaasahan ng mga manggagawa. Diba? Ano ba ang nagtutulak sa ekonomiya natin? Dalawang bagay lang po yan. Diba? Yung stimulant na tinatawag. Kinakailangan pumasok sa gobyerno para lumabas ang pera, may trabaho ang mga manggagawa. Pangalawa, kinakailangan mayroong foreign direct investment o lumalakas yung negosyo, yung mga investor. Sa ngayon, pareho po bagsak yan. Diba? Pinag-uusapan sa budget deliberation, di ba? Binababaan yung mga budget. Sa mga tuwid, walang stimulant. Bagsak ang pagpasok ng investor. So tuloy-tuloy na pabulusok ang ating ekonomiya. Pangalawa, ninanakaw yung mga taxes natin. Maraming mandaraya na hindi nagbabayad ng tax. Pero sa hangin namin mga manggagawa, hindi pa namin sinusweldo, kinukulikta na yung taxes. Sa makatuwid, apektado yung mga manggagawa sapagkat hindi nakakapandaya ng pagbabayad ng taxes. So anyway, nandiyan na po tayo. Diba? Tama-tama po ito. Itong
bago magmong koalisyon natin. Kanina, si kasamang part dito, kung matatanda ko, noong August, September 21, kaya mutik na kaming, kasama namin si Atty. Topacio ron nasa Liwasang Bonifacio. Nung parating na kami, yung grupo ko, hindi naman sa pagyayabang, pinakamalaking organized group. Biglang sumigaw si Placido at saka si Pargata. Lusubin natin ang Malacanang! Mabuti na lang di kami nasama doon sa kulo. Dito kami sa kabila. So, ito po, tamang-tama. Salamat dito sa pagkakataon ito sapagkat sa Atrainta maraming magrarally. Merong sa Lunita, merong ata sa People's Power. Pero, what have the in common? Diba? Pareho sila hindi na nanawagan ng Marcos resign. Di ba ba? Ang tanong nga namin sa hangin ng magagawa, bakit ka nagrarally? May corruption daw. Talamak ang corruption. Mayroon ng corruption na walang corrupt. Diba? Kaya, kinakailangan po, at may suggestion kami, di ba? Etong rally sa Atrainta, pamumunuan po ito. And anyway, kami naman nasa ilalim ng Maiso. Ngayon, may bagong koalisyon. Sponsor namin ito bilang labor group, labor power movement. At nakahanda na kami, nasa Liwasang Bonifacio tayo. At sinasabi namin noon pa, ang panawagan natin ay Marcos resign. Para di tayo maligaw. Huwag mo tayo maligaw. Isa lang, kinakailangan. By this time, klaro na po ang direksyon natin. Huwag tayong paligo-ligo. Klaro. Matindi ang corruption. Ang solusyon, dahil ang corruption nagagaling sa Malacanang, dapat bumaba na si BBM. So, salamat at maraming mga grupo dito na kasama daw sa mga naunang rallies. Di ba? Kung matatandaan nyo, nung nakarang rally ng iglesia, kami doon sa Tinamoy kami, Maiso. Di ba ba? Kasi may placard doon kami na Marcos resign. So, ang mungkahin namin, pag-usapan po natin ito, ayusin natin para diretso tayo sapagkat tamang sinabi ni kasamang Big, yung salita rito, gusto natin matahimik constitutional succession. Kung bumaba man si BBM, di ba? Kinakailangan maliwanag yung direksyon natin. Uupo si Sara sapagkat siya ang nakalagay sa saligang batas. Walang iba. Mga kasama. Huwag tayo, nakikiusap, huwag tayo piniligoy. Maliligaw po tayo. Sapagkat may mga grupo, alam naman natin yan, na gusto bumaba si BBM, pero hindi naman si Sara ang gusto ipalit. Maliwanag na lambag sa saligang batas natin. Binanggit din kanina. Kaninong saligang batas na ito? Itong saligang batas na ito ay bunga ito sa panahon na nandyan yung mga totoong dilawan, panahon ni Cory. So kinakailangan ipamukha natin sa kanila na dapat pagbaba ni BBM, kinakailangan ang papalit si BP Sara sapagkat siya ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya po mga kasama, hindi na ako magtatagal. Iniimbita namin ngayon. Diba? Sana lumaki po ito. Sapagkat iniisip namin kung kakayanin natin sa pamumuno ng libor. Tapatan natin yung mga rally nakatakda sa Lunita, nakatakda sa People Power. At tayo maliwanag. Damihan natin ang placard natin. Napakalaki ng mga streamers natin. Marcos resign. Marcos resign. Huwag tayong matakot. Seditious daw yung resign. Kalukuhan po yun. Kung seditious po yan, magdara tayo ng tig-isang placard. Marcos
Marcos resign. Kung si Jesus yan, ipakulong tayong lahat. At marami pa susunod na magsisigaw ng Marcos resign. Kaya maraming salamat. Inaanya namin kayo sa November 30, Liwasang Bonifacio, 2 o'clock. Magdala tayo ng prakar na nagtatakda ng Marcos resign. Ang mga manggagawa sa hari namin ay handang lumaban. Diba? Sabi nga ni kasamang Pin kanina pagsalita ka, attorney, commitment. Sabi ko, hindi nagbabago yung commitment namin sa hari ng mga manggagawa sa grupo namin. Labor Power Movement, para kay Duterte, tuloy-tuloy po yan hanggang di tayo magtagumpay. Maraming salamat. Mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang St. Philippines Coalition.